Welcome to Kadej Vlog! Another day, another sharings na naman tayo ngayong araw. Ganyan yung background natin kasi mamaya ay magluluto ako. So maaga pa. Ipan kong mag-record ng video, char. May gusto lang akong ting i-share para sa mga ka-DH natin dyan na papunta dito sa Hong Kong. At lalo na yung mga first timer. So in this video, magbibigay ako ng konting awareness para maiwasan natin yung terminate. Kasi alam naman natin dito sa Hong Kong na may mga amo talaga na terminator na sinasabi nila, di ba? Pero overall sa mga share ko sa inyo, syempre, hindi naman natin minsan maiwasan ma-terminate kahit na wala tayong ginagawang masama, ginagawa naman natin lahat, pero syempre, nasa amo pa rin yun kung ito-terminate ka o hindi, kaya always pray. Pinakauna siguro na ma-advise ko ay sundin natin yung mga rules ng amo natin, kung ano man yung binigay sa inyo na bawal, ganyan, susundin nyo, at kung ano yung mga rules nila sa loob ng bahay, lalo na yung mga paglilinis ng bahay, kasi may mga amo talaga na very maselan regarding sa linis. Gusto nila yung mga ginagamit na panglinis ay ayun, pang kusina is pang kusina, di ba? Pang furniture is pang furniture, ganun. So may mga among maselan, although may mga amo naman na it's not a big deal naman sa kanila kung paano tayo maglinis, kung ano yung way natin na paglilinis. Pero yung ibang mga amo ay very strict, so may mga rules sila, kaya kailangan nating sundin kung ano man yung rules nila. Kasi yung iba nating mga kababayan, lalo na yung may mga kunting alam, may mga experience na rin, ganun sa ibang bansa, ay kung ano yung ginagawa nila sa ibang bansa ay parang gusto nilang gawin din sa amo nila dito sa Hong Kong. Yung iba din ay gumagawa sila ng shortcut. So akala nila hindi nakatingin yung amo, kaya kung ano-ano yung ginagawa nila. So pag ganun guys, lalo na pag tayo first time, lalo na pag baguhan pa lang, wag muna tayong gumawa ng alam niyo yung mga kababalaghan. So kailangan nating sundin kung ano yung rules nila, kasi syempre dapat maging faithful tayo sa ating trabaho. Kasi may mga pagkakataon na yung iba nating kababayan ay kahit sinabi ng amo nila na ganito yung gawin mo, ganyan, so ang ginagawa nila, hindi nila sinusunod yung amo nila. So kung ano yung gusto nila, yun yung sinusunod nila. So may mga pagkakataon na hindi nila namamalayan is may nakakita pala sa kanila at may nagsumbong sa amo, or hindi nila namamalayan na bigla na lang may darating yung amo nila, ganun, or bigla akala nila walang nakatingin, yun pala nakatingin yung amo nila. So hindi natin masabi. So para maiwasan natin na magkaroon tayo ng problema sa ating trabaho, talagang sundin natin kung ano yung rules ng ating mga amo para hindi iyon yung maging dahilan para tayo ay ma-terminate. Pangalawa is syempre kung may mga bagay tayong hindi alam gawin doon sa loob ng bahay, pag hindi natin alam kalikutin yung mga appliances, ganyan, so much better magtanong tayo sa ating mga amo para sure na hindi natin masira yung mga kagamitan nila. So minsan dahil sa hindi natin pagtatanong sa ating mga amo ay yun pa yung nagiging dahilan kung bakit meron tayong nasisira doon sa loob ng bahay. Pagdating ng araw ay bigla na lang mapapansin ng amo nila na sira yung isang bagay, ganyan, may nakita silang sira, ay talagang sisisihin na nila agad-agad ay yung mga katulong nila. Kasi syempre yung katulong yung lagi naglilinis, siya yung lagi nasa bahay, kaya kung ano man yung masira doon sa loob ng bahay, ikaw talaga yung masisisi, di ba? Kaya much better na ayun nga, pag may mga hindi kayo alam ay tanungin ninyo sa mga amo ninyo para for sure 100% na maturuan kayo. At syempre pag tinuruan kayo ay talagang isaulo nyo kung paano gamitin, kung paano ayusin, para next time na gagawin ninyo, ayun, magawa nyo ng tama. And then kunting ingat kapag meron tayong ginagalaw sa mga kagamitan ng mga amo natin, lalo na kapag yung mga gamit ay mamahalin, di ba, ganyan, yung mga sensitive na mga gamit. So mag-ingat tayo. Pangatlo siguro na may bibigay ko is yung kung saan ka mahina, kung ano yung weakness mo, yun yung pag-aralan mo. Kunwari ako, mahina ako sa pagluluto. So ang ginagawa ko para ma-improve ko pa yung cooking skills ko, talagang nanonood ako ng mga cooking mga recipe dun sa YouTube, sa mga YouTube videos, ganun. Sumasali ako ng mga group about sa pagkain dito sa Hong Kong, mga Chinese recipe, yan. Sumasali ako sa mga group ng ganyan para kahit papano pag nag-scroll ako ng Facebook, ng YouTube, ganun, so nakakakuha ako ng idea kung yung mga lulutuin ko sa mga sunod na araw. Pinag-aralan ko din yung mga ingredients, kung kaya ko ba siyang lutuin, kung alam ko ba siyang bilhin yung mga ingredients, ayan. So ganyan yung ginagawa ko, and then ayun, ginagawa ko naman yung best ko. Diyan ako mahina, kaya yung
pinag-aralan ko. Yung iba nating mga ka-DH, kung may mga kahinahan kayo na alam nyo na kailangan yung improve, ayan. So, manood kayo ng mga videos about sa mga weaknesses ninyo para kahit papaano ay ma-improve nyo rin kung ano yung mga kung ano pa yung kailangan ninyong i-improve sa sarili ninyo. So minsan dahil sa walang pagbabago sa ginagawa natin, di ba? Lagi na lang tayo nagkakamali, ganyan. So yan pa yung isa na maging dahilan kung bakit nila tayo i-terminate, di ba? Kaya para maiwasan natin yung mga ganitong ayun nga, kung ano yung mga kailangan mong i-improve sa sarili mo, ayun, pag-aralan mo. Pangapat is, ayusin ninyo yung mga kasuotan ninyo, lalo-lalo kapag baguhan ka, lalo na pag may itsura ka din, ayan, ayusin mo yung kasuotan mo kasi may mga, hindi nga natin maiwasan na may mga amo na silosa dito sa Hong Kong. So, habang bago ka pa lang, ayusin mo yung kasuotan mo. Nabanggit ko to sa mga ibang vlogs ko na yung mga lalo yung may mga hinaharap dyan. So, para hindi tayo pag-isipan ng masama, at yun nga, hindi tayo pagsilosan, kailangan yung t-shirt ninyo ay ganito yung circle neckline para kapag nagpupunas tayo or may nagpupunas tayo ng floor, so hindi nakikita yung hinaharap natin. Kasi, di ba pag V-line kasi, lalo na pag hinaharap ka, may hinaharap ka talagang may konting makikita sa harap mo. So, minsan, yung hindi natin alam yung mga iniisip ng nasa paligid natin. So, para maiwasan natin yung mga ganun, I prefer na magsuot kayo ng simple t-shirt na hindi yung sikip na sikip, ay yung ganito, loosen siya, tapos syempre hindi bakat na bakat doon sa katawan kasi nga, para maiwasan natin yung mapag-isipan tayo ng masama, pati rin yung mga pambaba natin na pantalon, ganyan, mga skinny jeans. So mag-ingat din tayo sa pagsuot ng skinny jeans kasi may mga, alam nyo na may mga amo talaga na iba yung iniisip. Experience ko din yan sa first employer ko na nung nag-leggings ako, syempre minsan nababakat yung undies natin. So, iba yung mga titig, yung ibang mga matatanda dito sa Hong Kong, kahit matanda na, yung mga titig nila kakaiba. Tapos minsan nanananching pa, di ba? So, di ba, yung mga isip nila ay hindi natin masabi. Kaya para maiwasan yung ganyan, ayan, mag-wear kayo ng comfortable na t-shirt, comfortable na pants, ganun. Yung pag-short naman, pwede namang mag-short, pero pag baguhan, I prefer na wag muna kayo magsuot ng short. Kailangan nyo munang pakiramdaman yung amo ninyo kung yung ugali ba nila ay may pagkasilosa, ayaw ba nila nang nakikita ka na, mas okay pa yung pangatawan mo, mas kailangan mong pakiramdaman yun. So, kung yung amo mo naman hindi ganun kaselan, di silosa, so, pwede kang magsuot ng mas upgraded, pwede mong suotin kung ano yung gusto mong suotin. Pero syempre, pag baguhan pa lang ay kailangan tayong mag-ingat kasi yun nga, may mga pagkakataon na yung mga among silosa kahit wala naman tayong ginagawa dahil sa pananamit natin, nakakaisip sila ng iba. Kaya, ayun, kailangan nating maging simple lang. Hindi natin mabigyan ng rason yung mga amo natin na mag-isip ng kakaiba din sa atin, syempre. Pero, pag yung amo natin na alam naman natin sa sarili natin na okay naman yung damit natin, okay naman yung mga ginagawa natin sa loob ng bahay. So, hindi pa rin talaga natin maiwasan na may mga amo na kahit okay tayo ay, yun nga, basta tayo pinapaalis. Basta tayo tiniterminate. So, yun, wala na tayong magagawa doon. Kaya lagi tayong magdasal para, yun nga, magabayan tayo lagi. And then next is, maging on time. Kasi, di ba tayo sa Pilipinas? May mga, may mga ugali tayo na very late minsan. So, pag dito sa Hong Kong, pag sinabing 10 ay 10. Pag sinabing alas 8, alas 8. So, alam nyo, in my experience, yung mga amo ko kapag sinabi nila na gigising ako ng 6:30. 6 o'clock gumigising na ako. So, very advanced ako. Ahead ako ng mga 30 minutes. Nagre-ready na ako para pagsapit ng 6:30 ay nandito na ako sa labas. Lalabas na ako para mag-start maglinis, ganyan. Pag may mga lesson yung alaga ko, ganun. Pag sinabi yung amo ko na dapat 3 o'clock na sa labas na, ganun, or 3 o'clock mahatid na yung alaga ko dun sa labas. So, before 3 o'clock pa lang, talagang lumalabas na kaming dalawa ng aking alaga. So, mas maaga pa sa 3 o'clock. Ganyan yung lagi kong ginagawa kasi para sureness na hindi malate. Kasi may mga amo na very strict pagdating sa oras. Maging cautious tayo sa oras kasi kahit mas okay na hindi natapos yung ating mga gawaing bahay kaysa yung malate tayo sa lesson kasi yan yung pinaka-importante. Although kahit na mapagalitan tayo dahil hindi natin natapos yung mga gawaing bahay, it's okay.
Basta ang pinaka-importante, nagawa natin yung trabaho natin na yung anak nila ay nakaka-attend ng kanilang lesson on time. So yung paglilinis ng bahay, ayan na natin yan kasi pwede naman natin yan gawin kinabukasan. And last but not the least na pinaka-importante na kailangan ninyong kailangan ninyong malaman para maging aware kayo, kasi isa ito sa mga mostly na dahilan kung bakit ang daming na-terminate dito sa Hong Kong kahit na matagal na dito ay yung lalo yung mga baguhan dyan. Ayan, pag once na pumunta kayo dito sa Hong Kong, huwag nyong hayaan na huwag nyong ipagamit yung pangalan ninyo sa ibang tao para gawin kayo na para mangutang sa bangko. Ay yung iba nating mga kababayan, ang ginagawa nila, ayun, nakikiusap sila sa mga friends nila na gamitin nila yung pangalan ng friends, tapos hati sila doon sa utangin nila, ganyan yung mostly na ginagawa ng iba nating kababayan. Pero para sa akin, lalo na pagbaguhan ka tapos first timer, huwag kang papayag na ganun kasi ikaw ang kawawa guys, lalo na pag ikaw yung pangalan mo yung nandoon sa bangko, so ikaw yung habulin nila. Kaya napakahirap talaga, lalo na pag minsan mostly din laging nabibiktima yung mga may pangalan, nakihati sila sa mga kaibigan nila, minsan yung mga kaibigan nila na terminate, o di ba? So anong mangyayari? So ikaw kargo muna yung babayaran, kargo muna kung ano yung mga babayaran dun sa bangko kasi pangalan mo naman yung nandun, so ikaw ang magbabayad yun ng buo, di ba? Tapos yung ibang mga friend na kahati, di ba, naglalaho na lang sila na parang bulay, hindi sila nagpaparamdam or wala, nagtago na sila kasi hindi nila kayang bayaran. So inasan na nila sa'yo yung bayarin sa bangko. So para hindi kayo mabiktima ng ganyan, ayun, huwag niyong ipagamit yung pangalan ninyo sa ibang tao, kahit best friend mo man yan, kahit matalik mo mong kaibigan, kasi hindi natin alam kung ano yung mga sunod na mangyayari, di ba? Kaya para safe, ay yun, huwag mong ipagamit kasi ang dami talagang mga ka-DH natin dito sa Hong Kong na nabibiktima ng ganyan, nabibiktima ng mga kaibigan nila. Siguro sa 3 months, after 6 months, okay yung pagbabayad nila. Then after 6 months, ganyan, bigla na lang naglaho yung kaibigan, bigla na lang ang dami ng mga rason na, ayan, ikaw muna yung mag-aabono kasi nga kailangan niya yung pera, ganyan. So, pangalan mo yung naiipit. At maliban po dyan sa mga ka-DH natin dyan, na mga baguhan, first timer, ayan, ingatan ninyo yung pangalan ninyo. Huwag muna kayong uutang dito sa bangko, lalo na pag 1 buwan, 2 buwan pa lang kayo dito sa Hong Kong. Huwag agad kayong maghiram ng sa bangko kasi hindi natin alam kung ano yung mga sunod na mangyari. Yung mga ka-DH natin na mga baguhan, naghihiram na sila agad-agad sa bangko, tapos after 3 months o nakaabot sila ng mga 4 months or wala pang 2 months, bigla silang tiniterminate ng mga amo nila. So namumroblema sila kung paano nila babayaran yung inutang nila sa bangko. Siyempre kapag nangutang ka sa bangko, lalo na pag pangalan mo yung ginamit mo, talagang kung hindi ka nakabayad, kukulitin ka ng bangko, sulatan ka nila, tatawagan or kukulitin yung contact mo na binigay doon sa bangko. Ayun yung mga habulin nila. Tapos pag nasa Pilipinas, hindi mo naman yun mapagtataguan kasi nandun sa kontrata mo yung address mo. So alam nila yung address mo dun sa Pilipinas. So kung hindi ka nila mahanap, hindi ka nila makontak, so yung address mo dun sa Pilipinas, doon nila ipapadala yung sulat. Hindi mo rin matatakasan kung ano yung iniwan mo kasi habul-habulin ka ng konsensya mo syempre at saka address mo, kaya susulat-sulatan ka nila kahit anong mangyari. Kaya iwasan natin na maghiramunan ng bangko. Pwede na maghiram ng bangko pero short term na pagbabayad, huwag naman yung long term kasi pag long term yun nga hindi pa naman tayo matagal dito sa Hong Kong, so mahirap na. So para for sure na yun nga, mabayaran natin yung utangin natin at alam natin na mababayaran natin, ay pwede, kung emergency talaga yan, pwede naman manghiram, pero yun lang, mababang halaga, wag na yung laking halaga kasi mahirap bayaran. So ayan lang, a little reminder sa ating mga ka-DH, lalo na yung mga baguhan dyan, so para maiwasan ninyo yung termination. So ayan lang, mag-isip kayo ng mabuti and then magpadalos-dalos kasi hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari, di ba? So ayan lang siguro muna yung ma-share ko sa ating mga ka-DH para maiwasan natin yung ma-terminate ay ayan mo. Although may mga pagkakataon nga na, yun nga sabi ko nga,
may mga amo na Terminator. So kahit wala naman tayong ginagawang masama ay syempre may mga amo talaga na hindi natin alam, hindi malaman kung ano yung ugali nila, kaya yun, nagte-terminate sila basta. Saan yun? Kaya yung mga ka-DH natin dyan na nag-apply dito sa Hong Kong, ayan, na lang lagi tayong mag-pray para kahit papano ay magabayan tayo ng Panginoon kung ano man yung nangyari sa atin sa araw-araw, ganun. So always pray. Then always think positive. Minsan talaga may mga pagkakataon na marami tayong mararanasan na pagsubok, ganyan. So syempre, i-take na lang natin yung positive na binigay sa atin yan para yun nga maging maging mas matatag pa, para yun siguro maging mas matatag pa, and then binigay sa atin yung mga yan para mabigyan tayo, para ayun nga mahasa pa tayo, di ba? Maging matatag pa tayo. Kaya always think positive, and lagi kong sinasabi is laging mag-pray. So ayan lang po muna yung may share ko sa inyo this video, kung ano yung mga kailangan ninyong iwasan para ma-terminate kayo. And I hope na nakakuha kayo ng kunting lessons, ideas about sa na-share ko sa video na ito. And sa mga ka-DH natin na hindi pa nakapag-subscribe at gusto nyo pang malaman yung buhay ko bilang isang DH dito sa Hong Kong, please subscribe to my YouTube channel para ma-update kayo sa mga susunod kong sharings about my life dito sa Hong Kong. And thank you guys for watching. I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod kong videos.